Mapagpalang araw po sa ating lahat, guys. Hindi sana ako gagawa ng video. Ayan. Kaso, kasi hindi naman ako palagawa talaga ng video. Matagal na akong nagbablog, ngayon lang to. Kasi ang dami-daming nagtatanong sa akin about sa kung ano ang gagawin sa pag-renew ng contract. Kasi nga, lalong-lalo na yung mga na-training ko before doon sa office ni Ma'am Banji. Yun, yung mga nag-end of contract na. Marami silang nagtanong kasi na-post ko nga to kahapon sa ano ko, sa Facebook ko. Kasi nagpa-verify ako ng contract kahapon. Ako naglakad, guys. Ako lang mag-isa. Walang tumulong. Ayan. Ayan. Verify na po ang kontrata natin. Ayan. Due to the public demands. Wow, public demands. Hindi, kasi marami talagang nagtatanong sa akin kasi nga na-post ko nga ito sa story ko kahapon dun sa Facebook. So, nagtanong sila kung ano ang gagawin, anong mga requirements, paano, ilang araw, or makukuha ba agad-agad. So, unang-una guys, bago kayo pumunta sa embassy ako ng Qatar kasi nasa Qatar nga ako. Ang i-base ko lang sa experience ko, sa requirements kung ano ang kailangan dito sa embassy ng Qatar sa pag-renew ng kontrata is, ano lang, ang unang-una, pumunta kayo doon ng maaga. Pumunta ng maaga. Maaga kasi kahit maaga doon, kung mag-walk-in kayo, kahit maaga marami ng tao. Pangalawa, maghanda kayo ng pera, cash. Wala pong card ang tinatanggap doon. 133. 133 is, ang binabayaran sa UWA is 93. Ang sa UWA yan, membership ng UWA, 93. Ang binabayaran sa pagpa-verify ng contract is 40 riyal. Qatari riyal. Yun. So, ang bibit-bitin yung pera is 133 riyal. Qatari riyal. Sa Qatar po, ha? Pag-renew ng kontrata sa Qatar. Unang-una, kung ang magpapaverify kayo na hindi kayo uuwi, ang dalhin nyo ay, ang una nyong gawin ay magpa-appointment kayo kasi hindi sila tumatanggap ng walk-in kung hindi kayo uuwi. Pero kung uuwi kayo, dalhin nyo yung ticket ninyo 3 days before ang flight ninyo. Yun ang dapat nyong dalhin doon. dalhin nyo rin pala doon. Tapos ang hinihingi po nila doon yung kontrata, yung blanco ng kontrata, copy ng kontrata. Tapos buo po yan, yung buo ng kontrata. Yun po ang dalhin niyo. Dapat papirmahan nyo na rin sa mga amo ninyo or employer. And then ipa-indicate po kung magkano ang babayaran or ang magiging sahod nyo sa next contract ninyo. Kasi tinatanong nila doon kung mag-i-increase or hindi. Tapos, ID ng amo nyo, ikama ng amo nyo, yun, ID. Tinawaban ko lang kasi, bawal eh. Tapos, wala akong ikama, wala akong health card number. So, may health record ako dito na kumuha ako ng health card. Tapos, yung ikama ninyo, syempre, ikama nyo, ipapotocopy nyo rin. And then, ang passport. Syempre, ang passport ninyo, kailangan yan. Yun, una-una nyong dadalhin per appointment. Kung hindi kayo uuwi ng Pilipinas, kailangan may appointment kayo. Tatanggapin kayo doon. Pero kung mag-walk-in lang kayo na wala kayong appointment, hindi kayo tatanggapin. Pero pagkasama ninyo ang mga amo nyo, kailangan pa rin ng appointment. Tapos, mabilis yun. Okay. Diretso na lang tayo. Pera, appointment na nakukuha sa AWA mismo, sa embassy, sa website ng embassy. And then, pera, appointment. And then, yung updated na kontrata na dapat may pangalan nyo, information ng amo nyo, ng employer mo. Tapos, may perma ng employer mo at ikaw din may perma. Finildapan mo na, syempre. Tapos, photocopy ng ikama ng amo mo, ng employer mo. Tapos, photocopy ng passport mo, photocopy ng health card, and then, yun lang. Photocopy ng ikama mo. Yun lang yun. Tapos, kung walk-in ka naman, pumunta ka doon 3 days bago ang flight mo. 3 days bago ang flight mo. Yun ang tinatanggap nila. Pero, kung malayo-layo pa ang flight mo, papakmain ka nila ng appointment or ipakita mo sa kanila, o kung pumunta ka doon sa information, ipakita mo sa kanila na may ticket ka na, tapos matagal ka pang umuwi, lalagyan nila ng picture kung kailan ka babalik doon. So, yun lang yun. Ulitin ko, ang dadalhin pera, 133 Qatari riyal, updated na kontrata ngayong 2025 or na pinarmahan na ng amo.
health card mo, ikama mo, passport card mo, passport copy mo, ang yung front page lang, and then yung ikama ng employer mo. Tapos, papotocopy mo yan, 2 copy. Ganito, 2 copy na ganito, okay? 2 copy. Pati yung mga, ano mo, yung mga passport, yung ikama mo, tigda 2 copy. So, yun lang yun. Pwede ka rin pumunta doon sa, pwede ka rin kumuha ng e-card doon sa kanila. Ako hindi na ako kumuha kasi sobrang haba na ng oras na hinintay ko. Sabi nga ng amo ko, haram, ang tagal-tagal daw. Ang dami-daming tao. Kung ako sa inyo, agahan nyo pumunta doon kasi maaga pa lang. Ang dami ng tao, sobrang dami ng tao. Kasi pumunta ako doon 8 o'clock ng umaga. Pang ilan na ako number? Ilang number na ako? 100 plus na number na. So, yun lang yun. Hihintayin nyo lang. Ang kailangan ay permahan ni amo. Tapos, permahan ni amo. Tapos, yun. May ibibigay pa silang parang info sheet. Okay, sorry. Info sheet ninyo. Nasaan ba yan? Nasaan yung ano ko? Isa ko. Ito. Ganito. Pero sila na magbibigay. OFW information sheet yan. Info sheet. Yan ang ibibigay nila. Tapos fill upan mo na lang. Yan, mabilis lang. Tapos ang matagal lang doon sa paghihintay is yung releasing. Yun. Sa dami din ng tao. Yun ang magkakatagal talaga. So, ganun lang. Yun lang ang requirements doon. Tapos agahan nyo lang talaga. Mabilis lang ang process. Yun nga lang sa dami ng tao matagal maghintay. So, yun lang yun. Sana may na-gets kayo. So, yun lang yun. Sana may naintindihan nyo. Kung may tanong pa kayo about sa kontrata nga sa renewal, yung updated ng renewal, pag-renew ngayon, yun na yun. I mean, mag-comment lang kayo sa baba. So, yun lang yun. Bye! So, yun lang yun guys. Wala nang ito.